Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries, para sa Abril 20, 2025. Habang sumisikat ang araw ngayong ika-20 ng Abril, ikaw ay tila nakatayo sa isang pintuan ng panibagong yugto, isang pinto patungo sa panahong pinaghaharian ng matatag at makalupang enerhiya. Ang simoy ng hangin ay may dalang sariwang diwa ng pagbabagong dala ng panahon ng Taurus, at kasabay ng masayang espiritu ng Pasko ng pagkabuhay, ay mararamdaman mo ang panibagong sigla na humahaplos sa iyong kaluluwa. Ang pagbabalik ng liwanag sa paligid ay tila paanyaya ng universo upang muling yakapin ang pagdiriwang ng buhay, ang pagbubukas ng puso sa bagong mga simula, at ang muling pag-aalab ng iyong loob. Ang diwa ng Cannabis Day ay sumasabay rin sa enerhiya ng araw na ito, nagbibigay ng kakaibang pananabik at kalayaan sa pag-isip, at higit sa lahat, nagtutulak sa iyo na kilalanin ang kapangyarihang taglay mo mula sa iyong sariling kumpiyansa. Ang iyong tiwala sa sarili ay tila isang liwanag na gumagabay sa iyong mga iniisip at kilos. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, napapansin mong mas malinaw ang landas na tinatahak mo, mas buo ang iyong loob, at mas tiyak ang direksyon ng iyong mga desisyon. Sa araw na ito, pinapaalalahanan ka ng universo na ang kumpiyansa ay hindi arogansya, ito ay ang malalim na kaalaman na kaya mong harapin ang anumang hamon sapagkat may saysay, layunin, at tapang ang iyong pagkilos. Ito rin ang panahon para tumingin sa salamin at kilalanin ang mga tagumpay na iyong naabot sa katahimikan, sa mga pagkakataong walang ibang pumalakpak kundi ikaw lamang para sa sarili mo. Sa ganitong pagkilala sa iyong kakayahan, lalong lumalakas ang iyong pundasyon upang harapin ang mga darating pang hamon. Sa araw na ito, ang mga temang dala ay lakas, karunungan, at katapatan, tatlong haligi ng iyong pagkatao na binibigyang diin upang mas mapaunlad ang koneksyon mo sa iyong sarili at sa mga tao sa paligid mo. Isang magandang pagkakataon ito upang lumayo saglit mula sa nakagawiang takbo ng buhay at ituon ang pansin sa mas malalalim na aspeto ng iyong mga ugnayan. Ang katapatan ay isang regalong hindi basta-basta ibinibigay, kaya't ngayon ay mainam na panahon upang pahalagahan ang mga taong laging nariyan, yaong mga nananatili sa tabi mo sa panahon ng kahinaan, at patuloy na sumusuporta sa kabila ng iyong mga pagbabago. Alalahanin na sa pag-aalaga ng mga relasyon, hindi kailangang engrande ang mga kilos. Minsan, sapat na ang tahimik na presensya, ang tapat na salita, at ang bukas na puso. Habang naglalakad ka sa landas ng araw na ito, mapapansin mong tila mas may saysay ang bawat kilos, mas malinaw ang bawat plano, at mas buo ang iyong determinasyon. Sa mga proyektong matagal mo nang pinaplano o mga gawaing matagal mo nang nais tapusin, ito ang perpektong panahon upang mag-focus at tuparin ang mga ito. Ang organisasyon ng iyong mga ideya at layunin ay mas magiging maayos kapag binigyan mo ng sapat na atensyon ang bawat detalye. Ang mga simpleng tagumpay, tulad ng pagtatapos ng isang listahan ng gawain, pag-aayos ng iyong espasyo, o pagtatapos ng matagal ng iniwasang gawain, ay may dalang tahimik ngunit makapangyarihang epekto sa iyong pakiramdam ng tagumpay at pagpapahalaga sa sarili. Ang bawat maliliit na hakbang ay nagiging patunay ng iyong dedikasyon, at ang apoy ng iyong ambisyon ay muling naglalagablab. Sa pagyakap mo sa pagbabagong hatid ng panahon ng Taurus, mapapansin mong ang iyong mga hangarin ay mas nagiging makatotohanan. Ang mga dating pangarap ay tila may malinaw ng direksyon. Minsan, ang mga pinakamahalagang bagay ay unti-unting nahuhubog sa mga panahon na tulad nito, mga panahon ng tahimik na pagtatrabaho, matiyagang pagpupursige, at hindi matitinag na pananampalataya sa sariling kakayahan. Iminumungkahi ng mga bituin na habang sinasamahan mo ng sipag at disiplina ang iyong matitinding hangarin, ay doon mo mas higit na mararamdaman ang biyaya ng mga resulta. Ang kagandahan ng buhay ay hindi lamang nakasalalay sa tagumpay ng layunin, kundi sa mismong paglalakbay patungo rito. Ito rin ay isang paalala na ang iyong likas na lakas ay nararapat pagkatiwalaan. Kapag sinamahan ng pasensya at konsistensya ang iyong likas na lakas, tunay na lumilitaw ang mahika ng pagbabago. Mula sa pinakapisikal na gawain tulad ng pag-aayos ng tahanan, pagsasaayos ng dokumento, hanggang sa pagbuo ng mga mahahalagang desisyon sa buhay, ang lahat ay sinasang-ayunan ng kasalukuyang enerhiya.
Huwag kang matakot sumandal sa sarili mong lakas ng loob, ang tapang mong sumubok muli kahit ilang ulit kang nadapa, ang sipag mong bumangon at magpatuloy, ay siyang tunay na kapangyarihang nagpapaiba sa'yo. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay berde, kulay ng kasaganahan, kaginhawaan, at panibagong simula. Isuot ito o isama sa iyong paligid upang palakasin ang enerhiya ng balanse at pag-unlad. Ang maswerteng numero mo ay 22, 9, at 7, mga bilang na nagdadala ng katiyakan, espiritual na koneksyon, at matibay na paninindigan. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagtatapos ng isang matagal nang naantala na proyekto, o kaya'y simpleng paglilinis ng iyong espasyo upang magkaroon ng mental clarity. Ang bawat pagkilos patungo sa kaayusan ay magbubukas ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Bilang paalala sa pagtatapos ng araw na ito, huwag mong kalimutan ang kapangyarihan ng tahimik na tagumpay. Hindi lahat ng tagumpay ay kailangang i-post sa mundo. Minsan, ang mga pinakamasasarap na tagumpay ay yaong alam mo lamang sa iyong sarili, yung alam mong pinili mong magpatuloy, kahit may pagod, kahit may duda, at kahit hindi sigurado ang resulta. Yakapin ang araw na ito bilang paanyaya na mas pagtuunan ng pansin ang mga maliliit na bagay, ang isang ngiti, ang isang hakbang, ang isang paghinga, sapagkat sa mga simpleng ito, nabubuo ang mas malalaking pagbabago. Magtiwala ka sa proseso ng iyong paglalakbay. Hindi mo kailangang apurahin ang mga bagay. Sapat ang iyong ginagawa. Ang mahalaga ay hindi ka tumitigil. Ang araw na ito ay hinabi upang palakasin ka, hindi upang pahinain. Kaya't ipagdiwang mo ang iyong mga kilos, yakapin ang bawat pagkakataon, at hayaan mong gumabay ang iyong puso. Dahil sa huli, sa kabila ng lahat ng paglalakbay at hamon, ikaw ay patuloy na babangon, mas matatag, mas matalino, at mas totoo sa iyong sarili. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Abril 20, 2025. Ngayong araw ay isang mahalagang pagdiriwang hindi lamang para sa mundo ng mga bituin, kundi pati na rin para sa iyong personal na buhay, dahil ito ang opisyal na simula ng panahon ng Taurus. Isang yugto kung saan ikaw ay hinihikayat na yakapin ang iyong panloob na lakas, kabuang sigla, at matibay na pundasyon sa sarili. Isa itong panahon ng muling pagkonekta sa iyong core values at paniniwala. Ang buwan ng Taurus ay palaging may dalang temang may kinalaman sa kaginhawahan, seguridad, kasiyahang likas, at ang pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay. Sa ganitong panahon, mas lalong tumitindi ang iyong pangangailangan sa katatagan at kaginhawaan, ngunit kasabay din nito ang paanyaya ng sansinukob na huwag kang matakot tumanggap ng mga bagong hamon o pagbabago, sapagkat ang mga ito rin ay maaaring magbunga ng mas malalim na kaligayahan. Sa araw na ito, habang ipinagdiriwang din ang Pasko ng pagkabuhay, hayaan mong ang simbolismo ng muling pagsilang ay tumimo sa puso mo. Isang makapangyarihang paalala ito na anuman ang iyong pinagdaanan nitong mga nakaraang araw, laging may panibagong pagkakataon na ibinibigay sa iyo ang buhay upang muling magsimula. Ang Easter ay hindi lamang tungkol sa espiritual na pagbangon, kundi pati na rin sa muling pag-usbong ng pag-asa, bagong pananaw, at personal na transformation. Ikaw ngayon ay nasa napakagandang posisyon upang magsimula muli, kung ito man ay isang panibagong plano, pagbabago ng lifestyle, o simpleng desisyong tatahakin ang mas maayos at tahimik na landas. Gamitin mo ang lakas na dulot ng okasyong ito upang linisin ang isip, pawiin ang takot, at buksan ang puso sa mga posibilidad ng kinabukasan. Ngayong araw din ay isang pagkakataon upang tunay na makapagpahinga at makapagpakasawa sa mga munting ligaya ng buhay. Ang iyong likas na hilig na yakapin ang mga bagay na nagbibigay ng aliwalas, katahimikan, at kasiyahan ay mas lalong lumalalim ngayon. Nararamdaman mo ang pangangailangang bumagal ng konti, huminto sandali upang namnamin ang hangin, ang mainit na sikat ng araw, ang simpleng linamnam ng iyong paboritong pagkain, o ang katahimikan ng kalikasan sa paligid. Ito ay hindi kawalan ng produktibidad, bagkus, ito ay isang mahalagang bahagi ng balanse. Sa pahinang ito, muling nabubuhay ang iyong sigla at inspirasyon upang magpatuloy. Ipagdiwang mo ang kapayapaang ito sa puso mo. Kasabay ng selebrasyon ng Cannabis Day, bagamat ito'y simbolikal lamang para sa ilan, ito rin ay magandang pagkakataon upang pagnilayan kung paanong ang mga likas na regalo ng kalikasan, tulad ng hangin, araw, halaman, at tahimik na mga espasyo ay makatutulong sa kabuuang kagalingan mo. Hindi kinakailangang literal, minsan sapat na ang maikling lakad sa parke,
ang pakikinig sa tunog ng hangin, o ang pagsibol ng halaman sa paso upang maramdaman mong ikaw ay bahagi ng isang mas malawak na siklo ng buhay. Sa ganitong paraan, maaari mong itaas ang iyong kalagayang emosyonal, linawin ang isip, at pawiin ang anumang bigat sa puso. Ang koneksyon mo sa kalikasan ay hindi lamang nagpapagaan ng pakiramdam kundi isa ring landas tungo sa malalim na pagmumuni at pagkilala sa sarili. Habang binabaybay mo ang buong maghapon, napakainam ding isaisip kung paanong ang iyong sigasig at sigla ay may kapangyarihang hubugin ang iyong realidad. Ang kasiyahang nagmumula sa loob, hindi dahil sa mga material na bagay kundi sa pasya mong magpasalamat at yakapin ang buhay, ay may hindi matatawarang epekto sa iyong pananaw. Ang bawat kilos mo ngayon ay may kalakip na intensyon. Ang iyong ngiti, ang paraan ng pakikipag-usap mo sa iba, at ang lakas ng loob mong ipakita ang tunay mong sarili ay lumikha ng alon ng positibong enerhiya. Kaya't sa araw na ito, may espesyal na pagkakataong ipakita at ipahayag ang isang bagay na mahalaga sa iyo. Maaaring ito'y isang ideya, isang damdamin o isang proyekto, anumang nagpapasiklab ng iyong damdamin. Huwag kang matakot magsalita o magbahagi, sapagkat ang iyong boses ay may lakas na makaantig at makapukaw ng damdamin sa iba. Ang mas pinatibay mong pagkilala sa sarili ngayon ay sinusuportahan pa ng likas mong katatagan. Ngunit isa ring mahalagang paalala sa araw na ito ang pagiging bukas sa pagbabago. Madalas kang kumakapit sa kung ano ang pamilyar dahil ito ang nagbibigay sa iyo ng kapanatagan, ngunit hindi lahat ng pag-unlad ay galing sa nakasanayan. Sa kabilang banda, ang pagsubok sa mga bagong bagay o pananaw ay maaaring magdala ng hindi inaasahang kaligayahan at oportunidad. Kaya't bantayan mo ang anumang tendensya na maging matigas o sarado sa ideya ng pagbabago. Mas magiging makabuluhan ang iyong araw kung ikaw ay magiging mas mapagpakumbaba at handang matuto. Ngayong araw, sa gitna ng kasayahan at katahimikan, hinihimok ka rin ng iyong enerhiya bilang Taurus na magpakumbaba at magmuni. Ang tunay na kasiyahan ay hindi laging nagmumula sa malalaking tagumpay kundi sa mga simpleng hakbang na nagpapalalim ng iyong pagkatao. Pagnilayan mo kung paanong ang bawat karanasan ay nagtuturo sa iyo, at kung paano mo ito maaaring gamitin upang maging mas mabuting tao, hindi lang para sa sarili kundi para rin sa mga taong mahalaga sa iyo. Para sa maswerteng mga elemento ngayong araw, ang maswerteng kulay mo ay berde, na sumisimbolo ng balanse, kalikasan, at kasaganahan. Magsuot ka ng kahit maliit na bagay na berde upang ipaalala sa sarili ang iyong koneksyon sa kalikasan at sa iyong pinanggagalingang lakas. Ang maswerteng bilang mo naman ay 8, 11, at 21, mga numerong sumasalamin sa kabuuan, kaganapan, at tuloy-tuloy na pag-unlad. Para naman sa maswerteng gawain, subukan mong magsulat sa iyong journal tungkol sa mga bagay na nagpapasalamat ka, o kaya'y maglakad-lakad sa isang tahimik na lugar upang marinig ang sarili mong boses at saloobin. Bilang pangwakas, yakapin mo ang enerhiya ng araw na ito nang may kabuuang pagmamahal sa sarili at paggalang sa iyong pinanggalingan. Huwag mong baliwalain ang halaga ng katahimikan, kabagalan, at simpleng ligaya. Sa iyong pagiging matatag at tapat sa sarili, ikaw ay patuloy na magiging ilaw hindi lamang sa sarili mong landas, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang araw na ito ay hindi lamang para sa kasiyahan, kundi para rin sa pagninilay, isang paanyaya upang lumalim, upang yakapin ang lahat ng bahagi mo, pati na ang mga bahaging natatakot lumantad. Kaya, huminga ka ng malalim. Pasalamatan mo ang araw. Ipagdiwang mo ang katahimikan at ang muling pagsilang ng iyong sigla. Sa lahat ng ginagawa mo ngayon, piliin mong maging totoo, maramdamin, at bukas sa kabutihan. Ito ang simula ng isang mas makahulugang yugto sa iyong buhay, isang panahong puno ng potensyal, pagmamahal, at kabuuang kapayapaan. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Abril 20, 2025. Habang unti-unting bumubukas ang araw ng Abril 20, ang makukulay at masiglang katangian na siyang tunay na bumabalot sa iyong pagkatao ay lalong nagniningning. Sa pagsisimula ng panahon ng Taurus, may kasamang kakaibang enerhiya ang hangin, isang enerhiyang nagdadala ng pag-asa, panibagong pananaw, at mas malalim na koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang Kapaskuhan ng muling pagkabuhay, o Easter, ay sumasalamin sa tema ng panibagong simula, at ikaw, bilang isang Gemini na likas na mausisa at masigla, ay tinatawagan ng pagkakataong ito upang balikan at pagnilayan ang mga ugnayang higit mong pinapahalagahan.
Sa kabila ng lahat ng nangyayari, pag-isipan mo kung paano ang pagiging smitten o ang malambot na pagtingin sa isang tao ay tahimik na humuhubog sa iyong mga iniisip at kilos. Maaaring hindi mo agad mapansin, ngunit ang kalambutang ito ng damdamin ay maaaring maging dahilan ng isang mas masigla at mainit na pakikitungo sa iba na siyang magdadala ng liwanag hindi lang sa araw na ito, kundi maging sa mga susunod pang sandali. Hindi lamang ito araw ng pagninilay, ito rin ay isang pagdiriwang ng Cannabis Day na maaaring ipakahulugan bilang isang pagkakataong yakapin ang malikhaing bahagi ng iyong sarili. Sa mundong puno ng impormasyon at takbo ng ideya, ang araw na ito ay tila paanyaya upang bumagal at namnamin ang mga bagay na nagbibigay saya at aliw. Ang isang simpleng sandali ng pagtawa kasama ang kaibigan, o kaya'y ang tahimik na oras ng pagguhit, pagsusulat, o pakikinig ng musika habang mag-isa, ay maaaring magbigay ng sigla sa iyong katauhan. Ang mga ganitong sandali ay hindi lamang nagpapasaya, kundi nagpapaalala rin sa iyo kung gaano ka kasensitibo at kamapanlikha bilang isang Gemini. Kaya't hayaang maging tulay ng koneksyon ang araw na ito, hindi lamang sa pagitan mo at ng iba, kundi sa pagitan mo at ng sarili mong damdamin. Kapag napakawalan mo ang mga iniisip na matagal nang paulit-ulit sa isipan mo, madarama mo ang ginhawa na dulot ng pagpapalaya at pag-angat. Habang dumadaloy ang oras, ang iyong atensyon ay dahan-dahang nahahatak tungo sa mga pangmatagalang pangako at layunin sa buhay. Ang enerhiya ng kasalukuyang yugto ay nag-aanyaya na bumaling ka sa mga pangarap at layuning matagal mo nang tinatanganan sa puso't isip. Ang iyong likas na pagiging mausisa ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang tuklasin hindi lamang ang mga panlabas na oportunidad kundi pati na rin ang mga malalalim na tanong tungkol sa sarili. Ito ang sandali upang tanungin mo ang sarili, ano ang tunay kong pinapahalagahan? Anong klaseng relasyon ang gusto kong pangalagaan at pagyamanin? Sa mga tanong na ito nagmumula ang kaliwanagan, ang uri ng kaliwanagan na nagdadala ng direksyon, layunin at inspirasyon sa iyong buhay. Ang mas matatag na pananaw patungkol sa iyong mga layunin ay maaari mong gamitin upang suriin ang mga relasyon sa paligid mo. Hindi lahat ng koneksyon ay kailangang manatili, ngunit ang mga tunay na nagbibigay ng inspirasyon at lakas ay nararapat lamang alagaan at bigyan ng espasyo upang lumago. Baka ngayong araw ay makaramdam ka ng pagnanais na makipag-ugnayan muli sa isang taong matagal mo nang hindi nakakausap. O baka naman may bagong kakilala na nagbibigay ng kakaibang kasiglahan sa iyong puso at isipan. Ang paglapit sa kanila at pagbubukas ng damdamin ay hindi kahinaan, kundi katapangan, isang uri ng tapang na nagpapakita na ikaw ay handang magmahal, umunawa, at tumanggap. Sa kalagitnaan ng katahimikan, huwag mong ipagkait sa sarili mo ang oras para tumigil at pakinggan ang tinig mula sa loob. Ang tahimik na pag-upo at paghinga ng malalim ay maaaring maging mas makapangyarihan kaysa sa libong salita. Ang sandaling ito ng introspeksyon ay hindi simpleng pag-iwas sa ingay ng mundo, kundi isang sagradong pagbabalik sa iyong sentro. Sa katahimikan, mas maririnig mo ang sarili mong tinig, ang tinig na nagsasabi ng totoo, nag-aalok ng kapayapaan, at gumagabay sa direksyong nararapat mong tahakin. Sa paggawa nito, unti-unting nabubura ang kalituhan at napapalitan ng malinaw na pangunawa ang dati gulo sa loob. Sa mga aspeto ng buhay na may kaugnayan sa pag-ibig, ang araw na ito ay mainam para sa muling paglapit sa mga taong tunay mong minamahal. Kung may hindi pagkakaunawaan sa isang mahal sa buhay, ngayon ang tamang oras upang buwagin ang pader at hayaang mangibabaw ang malasakit. Sa usapin ng kalusugan, ang iyong isipan ay nangangailangan ng pahinga. Hindi man pisikal ang pagod, ang paulit-ulit na pag-isip ng mga bagay-bagay ay maaaring magdulot ng kabigatan. Subukan mong gumawa ng mga gawaing magaan sa damdamin tulad ng paglalakad sa kalikasan, pagkuha ng araw, o simpleng pagsusulat sa journal. Sa pananalapi, ang araw na ito ay magandang gamitin sa pagsusuri kung paano mo pinapahalagahan ang iyong mga pinagpaguran. Ang simpleng pagbabudget o pagbubuo ng bagong plano ukol sa paggastos ay maaaring magbigay ng kumpiyansa at kapanatagan. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay dilaw, kulay ng liwanag, pag-asa, at talino. Magsuot ng damit na may bahid ng dilaw o magdala ng gamit na kulay nito upang maramdaman ang mas mataas na enerhiya. Ang maswerteng numero mo ay 11, 23 at 35. Ang mga bilang na ito ay maaaring gamitin sa mga desisyong kailangan mong gawin ngayong araw, mapaoras ng pag-uusap, halaga ng gagastusin, o bilang ng beses kang mag-relax. Ang maswerteng gawain naman ay ang pagsulat ng iyong damdamin o layunin sa isang piraso ng papel.
Ang akto ng pagsulat ay hindi lamang praktikal kundi isang espiritual na hakbang upang mas malinaw mong makita ang sarili mo. Sa pagtatapos ng araw, tandaan mo na hindi mo kailangang sagutin ang lahat ng tanong sa isang iglap. Ang tunay na pag-unlad ay nangyayari sa tahimik, sa maliit, at sa pusong bukas sa pagbabago. Hayaan mong ang mga tanong ng araw na ito ay maging buto ng karunungan na tutubo sa tamang oras. Yakapin ang init ng muling pag-ibig, ang tapang ng introspeksyon, at ang ganda ng pagkakaibigan. Sa paglalakbay mo, ang bawat hakbang ay mahalaga, at ngayong araw, isang napakahalagang hakbang ang iyong ginawa. Patuloy kang sumulong, Gemini. Ang mundo ay naghihintay sa ilaw na ikaw lamang ang kayang magbigay. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Abril 2025 taon. Habang unti-unting yumayakap sa iyo ang banayad na panahon ng Taurus, isang panibagong kapaligiran ng kapanatagan at kalikasan ang bumabalot sa iyong damdamin. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala sa iyo na ang pag-aalaga sa katawan at espiritu ay hindi lamang isang pangangailangan kundi isang sagradong gawain ng pagmamahal sa sarili. Sa pagsisimula ng panahong ito ng kasaganaan at pagbabalik loob sa mga pinanggalingan, Cancer, ang bawat sandali ay nagsusumamo ng pansin na tila sinasabi sa iyo, ngayon ang panahon upang bumagal, upang huminga, at upang madama ang kagandahan ng pagiging buhi. Ang bawat hakbang mo ngayong araw ay maaaring magdala ng malalim na kaganapan kung ika'y mananatiling box sa kabutihang inihahandog ng kasalukuyan. Ang araw na ito ay espesyal rin para sa marami, at ang espiritu ng Easter ay pumapaloob sa paligid, nagdadala ng bagong pag-asa, pagbabagong loob, at pagkabuhay ng mga dating layunin at damdaming minsang tila nawala. Ang mga kasiyahang nakaugnay sa mga paborito mong pagkain ay hindi lamang simpleng aliw kundi may kakabit na alaala at damdamin. Habang tinatangkilik mo ang bawat kagat ng paborito mong putahe, hayaan mong punuin ang iyong puso ng init at ligaya ng mga simpleng kasiyahan. Sa mga oras ng katahimikan o habang kasalo ang mga mahal sa buhay, mapapaalalahanan ka na tunay niyang ang ligaya ay hindi palaging makikita sa malalaki at magagarbong bagay, kadalasan ito'y nasa mga simpleng sandali ng pagkalinga, pagtawa, at pagkakaibigan. Sa ilalim ng panahong ito, ang emosyon mo ay ginagabayan ng praktikalidad. Ang iyong damdamin ay tila humahabi ng mga konkretong desisyon na nakaangkla hindi lamang sa pansariling kaligayahan, kundi sa pamatagalang layunin. Ngayong ang buwan ay nagpapahiwatig ng katatagan at pagkakaroon ng mas malalim na koneksyon sa realidad. Ikaw ay hinihikayat na suriin ang mga desisyon mo sa nakaraan, ang mga hakbang na minsan mong tinahak na siyang bumuo sa iyong kasalukuyan. Mahalaga ngayon ang pagpapakumbaba sa sarili, ang pagtanggap ng mga naging pagkakamali, at ang pagkilala sa mga aral na iyong natutunan mula rito. Sa ganitong paraan, makakaya mong gawing gabay ang karanasan, hindi bilang pasanin, kundi bilang ilaw na magbibigay linaw sa mga susunod mong hakbang. Habang ginugunita mo ang iyong paglalakbay, isipin mo rin kung paano maaaring magbukas ng bagong pag-unawa ang pagiging payapa at matatag sa sarili. Sa ganitong kapanahunan, ang pagiging voluptuous, hindi lamang sa pisikal kundi sa emosyonal at espiritual na antas, ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa iyong tunay na pagkatao. Ang pakiramdam ng kabuuan, ng kasapatan, at ng pagmamahal sa sarili ay nagpapalawak ng iyong pananaw at tumutulong sa iyo upang magdesisyon hindi mula sa kawalan, kundi mula sa isang lugar ng kapunuan at tiwala. Sa diwa rin ng Cannabis Day, ang mga damo ng kalikasan, na sumisimbolo ng pagpapalaya sa isipan at damdamin, ay nag-aanyaya sa iyo na muling pakinggan ang boses sa loob mo. Ang imbitasyon ng araw na ito ay hindi sa mismong damo kundi sa ideya ng pagbagal, ng pagkakaugat, at ng paglikha ng kapaligirang kalmadot box sa imahinasyon. Sa paghahanap mo ng inspirasyon, alalahanin na hindi kailangang lumayo upang makatagpo ng ligaya. Minsan, sapat na ang pag-upo sa tahimik na silid, ang pakikinig sa pagaspas ng hangin, o ang pagninilay sa mga panaginip mong nais mong paunlarin. Ipagdiwang ang mga pagkakataong ito ng paglalim at pagninilay, dahil sa mga panahong tahimik, doon madalas umuusbong ang pinakamatatamis na inspirasyon. Ngunit habang sinasariwa mo ang kagalakan, huwag kalimutan ang balanse. Ang bawat sandaling ginugol para sa kasiyahan ay mas lalong nagiging makahulugan kung ito'y nakaugat sa pananagutang pang-araw-araw. Maghanap ng tamang timpla sa pagitan ng indulhensya at disiplina. Kapag nakatagpo ka ng ganitong balanse, mas nagiging buo ang iyong paglalakbay, hindi lamang panlabas kundi higit sa lahat, panloob.
Sa ganitong pagkakaayos, maaari mong ipahayag ang sarili mo ng buo, totoo, masigla, at matatag. Habang lumalalim ang araw, may panawagan ang kalikasan na pakinggan mo ang iyong intuisyon. Sa kabila ng mga tunog at kilos ng mundo, ang pinakamahalagang tinig ay ang mula sa iyong sariling puso. Ikaw lamang ang tunay na nakakakilala sa sarili mo, at kung pagbibigyan mong manguna ang iyong damdamin, ang tunay mong damdamin, hindi ang dikta ng iba, matutuklasan mo na ang daan patungo sa iyong mga pangarap ay hindi ganoon kalayo. Nasa loob mo na ang lahat ng kailangan mo. Ang araw na ito ay may potensyal na maging simula ng mas malalim mong pagkakakilala sa sarili. Yakapin ito, ipagdiwang ito, at isabuhay ito. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay berde, kulay ng kalikasan, ng paghilom, at ng bagong simula. Ang berde ay nagpapahiwatig ng pagyabong at pagtubo, na akma sa temang muling pagkabuhay at pagbangon. Isuot mo ito o isama sa iyong paligid upang mas maramdaman ang positibong enerhiya. Ang maswerteng numero mo naman ay 22 at 31. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng pagkakabuo, direksyon, at pagkamit ng matagal mo ng minimiti. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pag-aayos ng iyong personal na espasyo, paglilinis ng silid, pagsasaayos ng kalat, o simpleng pag-organisa ng mga gamit. Ang simpleng gawain ito ay hindi lamang nakakapagpakalma ng isip, kundi sumasalamin din sa iyong intensyon na gawing malinaw at maaliwalas ang daloy ng enerhiya sa iyong paligid. Sa pagtatapos ng araw, hayaan mong ang mga kaganapan ngayong Abril 20 ay magsilbing ilaw sa mas malalawak mong paglalakbay. Hindi kailangang makamit ang lahat ng sagot sa isang araw, ngunit sa bawat hakbang, sa bawat pagpiling magtiwala sa sarili, at sa bawat pagyakap sa kasalukuyan, unti-unti mong natatamo ang kapayapaang matagal mong hinahanap. Tandaan na ang pagiging ikaw ay sapat na upang mapanatili ang liwanag sa gitna ng dilim. Magtiwala ka na habang naglalakbay ka, ang universo ay palaging sumasabay sa iyong paghinga, naggagabay sa iyo patungo sa kung saan ka tunay na nababagay. Sa pagtulog mo mamaya, magpasalamat ka sa katahimikan, sa ginhawa, at sa kabutihang binuo mo ngayong araw, isang araw ng pagninilay, pag-aalaga, at pag-ibig. Magpatuloy ka, Cancer. Ang mundo ay may puwang para sa iyong liwanag. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Abril 20. Sa araw na ito ng Abril 20, habang ang araw ay patuloy na nagbibigay ng liwanag at init sa kalangitan, may kakaibang pakiramdam ng muling pagsilang at panibagong simula na bumabalot sa iyong kapaligiran. Ang panahon ng Taurus ay formal nang nagsimula, at kasama nito ang malalim na pag-anyaya para sa iyo na magnilay, magpakumbaba, at yakapin ang kahulugan ng pag-asa at pagbabago. Sa ganitong pagkakataon ng muling pag-usbong, tulad ng pagbabalik ng tagsibol sa ating mga damdamin, ikaw ay hinihimok na muling pagnilayan ang iyong paglalakbay, kung paano mo piniling tumindig sa kabila ng mga pagsubok, at kung paano mo iningatan ang apoy sa iyong puso, kahit sa mga panahong tila unti-unting humihina ang liwanag. Ang araw na ito ay hindi lamang isang panibagong yugto sa kalendaryo, kundi isa ring paanyaya na muling buhayin ang iyong paniniwala sa iyong sarili, at sa kagandahan ng iyong ugnayan sa mga taong mahalaga sa iyo. Ngayong araw na ito ng Kapaskuhan, na ginugunita rin ang Pasko ng Pagkabuhay, isa kang paalalang buhay ang diwa ng muling pagkabuhay hindi lamang sa pisikal kundi higit sa lahat sa espiritual. Ang araw na ito ay sumasalamin sa ideya ng pagbabalik loob, ng pagbitaw sa luma, at pagtanggap sa bagong posibilidad. Hayaan mong ang liwanag ng araw ay tumagos sa iyong puso, upang iyong maramdaman hindi lamang ang init kundi ang kapanatagan na hatid ng pagmamahal, pananampalataya, at koneksyon. Sa mga pagkakataong parang wala ka ng lakas na muling bumangon, alalahanin mo na kahit ang pinakamaliit na liwanag ay sapat na upang magbigay ng direksyon sa gitna ng kadiliman. Ibahagi mo ang iyong katapangan ngayon, hindi kailangang malakas ang tinig, sapat na ang tahimik ngunit totoo mong presensya, upang maipabatid sa iba na ikaw ay narito at handang makiisa sa kanilang mga damdamin. Habang ika'y patuloy na kumikilos sa araw na ito, mararamdaman mo ang isang mas matatag at marunong na enerhiya na tumutulong sa iyong mga desisyon at kilos. Ang bawat hakbang mo ngayon ay hinihimok ng karunungan na bunga ng iyong mga karanasan. Sa halip na magmadali, hinihikayat ka ng enerhiya ng araw na ito na pag-isipang mabuti ang bawat galaw mo na maging mapanuri at masinop sa iyong mga plano. Ang pagtitiwala sa iyong sarili, sa proseso, at sa mga taong mahal mo, ay mahalagang sangkap ng iyong tagumpay ngayon.
Ang simpleng pagkilala sa sarili mong kakayahan ay sapat upang mapalakas ang loob ng mga taong nakapaligid sa iyo. Tandaan mo, Leo, na kapag pinili mong magtiwala, ikaw ay nagbibigay ng pahintulot sa iba na umusbong at magpakita rin ng tiwala sa kanilang mga sarili. Para kang sinag ng araw sa tagsibol, hindi mo kailangang maging perpekto upang makapagbigay ng inspirasyon. Ang mismong pagsisikap mong umangat at umunlad ay isang gabay sa iba. Sa kalagitnaan ng araw, mapapansin mong ang praktikalidad ay nagiging mahalagang bahagi ng iyong mga gawain. Panahon ito ng pagsasagawa ng mga ideya sa paraang matino, totoo, at makabuluhan. Ang pagharap sa mga responsibilidad na may malinaw na plano ay magdudulot ng kapayapaan at kasiguraduhan. Huwag mong hayaan ang labis na emosyon o di makatotohanang inaasahan na lumihis sa landas na iyong tinatahak. Sa halip, hayaang ang iyong panloob na lakas, ang likas mong kumpiyansa at determinasyon, ang magtulak sa iyo upang makamit ang mga layunin mo. Hindi mo kailangang sumigaw upang marinig. Ang iyong aksyon, kapag sinamahan ng disiplina at intensyon, ay may kapangyarihang magpalakas ng loob sa iba at magbigay inspirasyon. Maging sa mga simpleng bagay, may kahulugan kang matutuklasan. Ang araw na ito ay espesyal sa maraming aspeto, at sa paggunita rin sa tinatawag ng ilan bilang Cannabis Day, napapanahon ang pagbibigay pansin sa maliliit ngunit makabuluhang kasiyahan. Ang ganitong pagdiriwang ay paalala na sa bawat sandaling pinipili mong lumanghap ng presensya ng kasalukuyan, ang amoy ng hangin, ang paglalakad sa ilalim ng araw, ang simpleng pagtawa kasama ng kaibigan, doon mo matatagpuan ang tunay na kayamanan ng buhay. Sa araw na ito, huwag kang matakot na magpahinga, magpakasaya, at huminga ng malalim. Ang pagkilala sa kagandahan ng kasalukuyan ay hindi kawalang pansin sa hinaharap, ito ay pagtanggap na ang bawat segundo ay may saysay, at ang bawat karanasan ay may leksyon. Ngayong araw, masusubok ang iyong kakayahan sa pagmamahal, pakikipag-ugnayan, at pagharap sa mga bagay na makabuluhan. Sa aspeto ng emosyon, mahalagang pakinggan ang pintig ng iyong damdamin. Huwag mong itago ang tunay mong nararamdaman, may lakas sa pagiging tapat. Sa aspeto ng karera o pangarap, ito ang panahon upang ilapat ang mga plano sa konkretong aksyon. Magsimula kahit sa maliliit na hakbang. Sa aspeto ng relasyon, ibigay ang iyong atensyon sa mga taong nagbibigay sa iyo ng kapanatagan at suporta. Ang pakikipag-ugnayan mo ngayon ay magtatala ng mahalagang epekto sa mga susunod na araw. Sa pinansyal na usapin, mag-ingat sa labis na paggasta. Gamitin ang praktikal na pananaw upang matukoy kung alin ang luho at alin ang pangangailangan. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay dilaw, kulay ng pag-asa, liwanag, at panibagong simula. Isuot ito o gamitin bilang accent sa mga gamit mo upang maramdaman mo ang enerhiya nito sa buong araw. Ang iyong maswerteng numero ay 7, 11, at 22. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng balanse, karunungan, at pagkilos na may direksyon. Para sa maswerteng gawain, maglaan ng oras sa paglilinis ng iyong kapaligiran, bahay, lamesa, o workspace. Ang simpleng gawaing ito ay makapagpapaluwag sa iyong isipan at magbibigay daan sa bagong ideya at sigla. Ang pag-organisa ng iyong mga gamit ay simbolo rin ng iyong kahandaan sa bagong kabanata. Panghuli, Leo, huwag mong kalimutang ang lakas na hinahanap mo ay matagal mo ng taglay. Hindi mo kailangang patunayan sa mundo ang iyong halaga sa bawat sandali. Ang mismong presensya mo, ang paraan mo ng pagmamahal, at ang tapang mong patuloy na mangarap ay sapat upang magbigay liwanag sa iba. Sa bawat pagpili mong bumangon, ngumiti, at magpatuloy, ikaw ay nagiging simbolo ng pag-asa sa mata ng iba. Kung sakaling mapagod ka, pahinga lang. Hindi kailanman masama ang huminto sandali upang muling buuin ang sarili. Sa araw na ito ng Abril 20, yakapin mo ang iyong buong pagkatao, ang iyong lakas, kahinaan, at lahat ng nasa pagitan. Ang lahat ng iyan ay mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay. Magtapos ka ng araw na may pasasalamat sa mga bagay na natutunan mo, sa mga damdaming iyong naramdaman, at sa mga taong iyong nakadaupang palad. Habang unti-unting lumulubog ang araw, hayaang ang liwanag na naiwan sa iyong puso ay maging ilaw ng iyong mga pangarap. Magtiwala ka na bukas ay isa na namang pagkakataon upang magpakita ng tapang, pagmamahal, at pagkatao. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Abril 20, taong 2025. Sa araw na ito ng Abril 20, habang ang araw ay banayad na yumayakap sa kalikasan at inilalatag ang kanyang liwanag sa panahon ng Taurus,
ikaw ay inaanyayahang damhin ang masaganang enerhiya na bumabalot sa iyong paligid. Isang uri ng enerhiya na hindi lamang nagbibigay ginhawa kundi nagbibigay din ng inspirasyong muling buhayin ang sarili, na para bang ikaw ay muling ipinapanganak. Ang diwa ng muling pagsilang, kagaya ng ipinagdiriwang sa Pasko ng Pagkabuhay, ay nagsisilbing paalala na kahit ilang ulit tayong bumagsak, lagit laging may pag-asa tayong bumangon. Sa likod ng bawat pagod at pagsubok, naroon ang pagkakataong magsimula muli, dalisay at may bagong lakas. Ang espesyal na pagkakaugnay ng araw na ito sa pagdiriwang ng Cannabis Day ay tila imbitasyon para sa iyo na pahintulutan ang sarili mong magpahinga, mag-relax, at muling paandarin ang iyong malikhaing pag-isip. Hindi mo kailangang palaging abalang-abala o masyadong seryoso sa lahat ng oras. May oras para sa paggawa at may oras rin para sa katahimikan at kasiningan. Sa iyong pagiging likas na masinop at mapanuri, maaaring bihira mong bigyan ng espasyo ang mas magaan na anyo ng pamumuhay. Ngunit ngayon, hinihikayat kang damhin ang mga simpleng ligaya, musika, sining, panaginip, at paglikha, dahil dito mo muling makikilala ang sarili mong hindi lang praktikal kundi mapanlikha rin. Sa gitna ng lahat ng ito, ang lupaing enerhiya ay tila bumabalot sa iyong mga hangarin, pinapalalim ang iyong koneksyon sa mga layunin mo sa buhay. Sa halip na lumipad sa mga bagay na hindi mo maabot, ang araw na ito ay nagtuturo sa iyo na bigyang pansin ang mga konkretong hakbang. Ang tagumpay ay hindi kailanman tungkol sa bilis kundi sa direksyong tinatahak. Ang bawat maliit na gawain, kapag inuulit ng may tiyaga at pagmamahal, ay nagsisilang ng mga pambihirang resulta. Kaya't ngayong araw, tanungin ang sarili, ano ba talaga ang gusto kong makamit? Ano ang mga hakbang na kaya kong gawin ngayon upang mailapit ko ang sarili ko sa layuning iyon? Ito rin ay panahon kung kailan ang iyong likas na alindog ay lalo pang nagliliwanag. Ang iyong pagiging tahimik ngunit puno ng dunong ay kapansin-pansin sa mga taong nakakasalamuha mo. Hindi mo kailangang magsalita ng malakas para mapansin. Ang iyong presensya pa lamang ay sapat upang maramdaman ng iba ang iyong karunungan, kabutihang loob, at paninindigan. Kaya't huwag kang magtaka kung may mga tao ngayong lalapit sa iyo, hindi lamang upang humingi ng tulong kundi upang makasama at matuto sa tahimik mong paraan ng pamumuhay. Sa araw na ito, ang mga koneksyon mo sa paligid, mapakaibigan, pamilya, o kasamahan sa trabaho, ay maaaring lumalim pa, lalo na kung ikaw ay magpapakita ng pag-unawa at pakikinig. Maglaan ng ilang sandali upang makipag-ugnayan sa iyong panloob na katauhan. Ang mga bulong ng iyong isip, ang mga tanong ng iyong puso, ay maaaring maging gabay mo sa susunod na mga hakbang. Ang inspirasyon ay maaaring manggaling sa mga simpleng tanawin, tunog, o kahit sa katahimikan. Ngunit ang tunay na direksyon ay manggagaling mula sa iyong matibay na layunin at masidhing kagustuhan. Kung minsan, hindi mo kailangang humanap ng sagot sa labas ng iyong sarili, sapagkat naroroon na ang lahat sa iyong kalooban. Sa gitna ng kasayahan at mga selebrasyon, huwag kalimutan ang kahalagahan ng pagpapahinga. Hindi ito senyales ng katamaran kundi isang anyo ng pag-aruga sa sarili. Ang iyong katawan at isipan ay nangangailangan ng balanse, ang pagitan ng gawa at pahinga, ng tahimik na pag-iisa at ng masiglang pakikisalamuha. Sa pamamagitan ng paglalaan ng panahon para sa sarili, ikaw ay mas nagiging malinaw sa iyong mga layunin at mas nagiging buo ang iyong pag-unawa sa mga bagay-bagay. Subukan mong maglakad sa kalikasan, uminom ng mainit na tsaa habang nagmumuni-muni, o kaya ay isulat sa isang journal ang iyong mga saloobin. Sa ganitong paraan, mas mapapalalim mo ang koneksyon mo sa sarili mong katotohanan. Sa aspetong pinansyal, ang araw na ito ay maaaring magdala ng mga ideya kung paano mo mapapamahalaan ng mas mabuti ang iyong pera. Hindi ito tungkol sa biglaang yaman kundi sa matalinong paghawak ng maliit na halaga. Ang disiplina mo bilang isang Virgo ay mahalagang kasangkapan sa pagbuo ng matibay na pundasyon para sa kinabukasan. Maaaring makaisip ka ng simpleng paraan upang makapagtipid o makapagsimula ng maliit na sideline. Huwag maliitin ang mga ideya na tila maliit lamang sa simula dahil kadalasan sila ang nagiging punla ng tagumpay. Pagdating sa emosyon, maaari mong maramdaman na mas bukas ka sa mga damdamin ngayon. Ito ang magandang panahon upang patawarin hindi lamang ang ibang tao kundi ang sarili mo rin. May mga pagkakamaling maaaring paulit-ulit mong binabalikan sa iyong isipan. Ngunit ngayong araw, payapa mong harapin ang mga ito at tanggapin bilang bahagi ng iyong paglago. Walang masamang balikan ang nakaraan kung ito ay may kasamang pangunawa at pagtanggap. Ngunit huwag mo na rin hayaang ito ay maging tanikala na pumipigil sa iyo sa paglakad pasulong.
Maswerteng kulay mo ngayong araw ay berde, simbolo ng kasariwaan, balanse, at panibagong simula. Magsuot ng kahit anong may kulay berde upang hikayatin ang positibong enerhiya sa paligid mo. Ang iyong maswerteng mga numero ay 5, 11, at 22. Subukang iugnay ang mga numerong ito sa mga desisyong gagawin mo o sa mga detalye ng iyong araw, sapagkat maaaring ito ay maging gabay sa iyong mga hakbang. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang paglalakad sa kalikasan o pagsusulat sa journal. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa natural na kapaligiran o sa iyong sariling damdamin sa papel, mas mapapalawak mo ang iyong pananaw at mas mauunawaan mo ang direksyon na nais mong tahakin. Bilang pangwakas, ang araw na ito ay hindi lamang paanyaya na magsimula muli kundi paanyaya rin na mas kilalanin ang sarili mo, ang iyong lakas, ang iyong kahinaan, at ang iyong tunay na layunin. Hindi mo kailangang magmadali. Ang bawat hakbang, gaano man kabagal, ay may halaga. Ang mahalaga ay ikaw ay umaabante at ginagawa mo ito ng may pagmamahal sa sarili. Magtiwala ka sa proseso. Ang araw ng Abril 20 ay nagsisilbing paalala na ang liwanag na hinahanap mo ay palaging nasa loob mo. Patuloy kang magsikap, magpahinga kapag kailangan, magmahal ng buo, at maniwala sa posibilidad ng mas magandang bukas. Sa bawat hininga may bagong simula. Sa bawat hakbang may bagong pag-asa. Magpatuloy ka, Virgo, sapagkat ikaw ay patuloy na lumalago, yumayabong, at umaakyat tungo sa liwanag ng iyong kapalaran. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Abril 20. Habang unti-unting bumubukas ang umaga ng Abril 20, isang bagong kabanata ang dahan-dahang humahaplos sa iyong kaluluwa, dala ng malalim at banayad na simoy ng pagbabago. Sa pagdating ng panahon ng Taurus, tinatanggap ka nito sa isang mundong puno ng katatagan, kababaang loob, at mga pundasyong nakaangkla sa realidad. Sa panahong ito ng muling pagsilang, may mahina ngunit makapangyarihang bulong ng pag-asa na umiikot sa paligid mo, isang paanyaya upang tahimik na magmuni-muni at balikan ang mga pagbabago at paglago na iyong pinagdaanan. Hindi lamang ito isang simpleng araw ng selebrasyon, kundi isa ring okasyon ng panloob na pagbabagong espiritual. Sa ilalim ng enerhiyang mapanatag at matatag, anyayahan mong pumasok ang pananabik na muling alamin kung sino ka na sa kasalukuyan. Ang araw na ito ay tila isang masinsinang salamin na ipinapakita sa iyo ang mga detalye ng sarili mong landas, mga tagumpay at takot, mga alalahanin at pag-asa. Ang lakas ng araw ngayon ay nagdadala ng inspirasyon upang maunawaan mo ang halaga ng pagbabalik sa sarili. Sa gitna ng mga inday ng mundo, hinihimok kang manahimik at pakinggan ang mahinang tinig sa loob mo na matagal nang nananabik marinig. Sa mga sandaling ito, maaari mong mapansin ang matinding kagustuhang balansehin ang iyong mga personal na hangarin laban sa mga inaasahan sa iyo ng iba. Hindi ito senyales ng kahinaan kundi patunay ng iyong kabutihan at malasakit sa kapakanan ng lahat. Ngunit ang aral ng araw na ito ay malinaw, hindi mo kailangang isuko ang iyong mga pangarap upang maging kaaya-aya sa paningin ng iba. Sa paglalakbay mo sa landas ng katotohanan, maaaring lumutang sa isip mo ang ilang mga katanungan na matagal mo nang iniiwasan, mga usaping pilit mong binabalewala, mga damdaming hindi mo masyadong pinapansin, o mga panaginip na tila laging isinasantabi. Ang araw na ito ay isang paanyaya upang harapin mo ang mga ito, hindi upang ikaw ay guluhin, kundi upang ikaw ay pagalingin. Maging ito man ay isang hindi pa tapos na alitan sa isang mahal sa buhay, o isang pangarap na matagal mo nang gustong tuparin, ang enerhiya ngayon ay nagtutulak sa iyo na lumingon, tumanggap, at muling mangarap. Ang damdaming ito ng pagbubukas ng isip at damdamin ay sinusuportahan ng isang panawagan na yakapin ang pagbabago mula sa ibang pananaw, habang nananatiling buo sa iyong paninindigan at prinsipyo. Habang lumilipas ang mga oras ng araw, unti-unti kang hihilahin ng katahimikan patungo sa isang malalim na pagninilay. Sa iyong pag-iisa o habang kasama ang mga taong mahalaga sa iyo, mapapansin mong nagiging mas malinaw ang mga bagay na dati magulo. Marahil ito ang tamang panahon upang gumawa ng konkretong plano, mga hakbang na hindi lamang nakabatay sa emosyon, kundi sa matibay na pag-unawa kung saan mo nais dalhin ang iyong buhay. Ang panloob na kalinawan na unti-unting bumabalot sa iyo ay tila nagbibigay liwanag sa madidilim na sulok ng iyong puso. Ang mga pangarap mo ay tila mas malapit, mas abot kamay, at higit sa lahat, mas totoo. Minsan, iniisip mo kung tama bang maghangad ng balanse, lalo na kung ang mundo sa paligid mo ay tila puno ng kaguluhan.
Ngunit ngayon, ipinapaalala sa iyo na karapatan mo itong hilingin. Ang hangarin mong magkaroon ng kaayusan ay hindi isang pagkukulang kundi isang mahalagang bahagi ng iyong kalikasan. Kaya't kapag naramdaman mong tila lumilihis ang lahat sa tamang direksyon, bumalik ka sa iyong sentro, sa puso mong puno ng kabutihan, ng pagkalinga, at ng tunay na kagustuhang makabuo ng isang mas makabuluhang buhay hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa mga taong nasa paligid mo. Ang araw na ito ay puno ng mga mensaheng nagpapalalim sa iyong pag-unawa sa sarili mong kakayahan. Sa bawat kilos, sa bawat pasyang ginagawa mo ngayon, naroon ang pagkakataon upang tumibay ang iyong kumpiyansa at matutunan mong pagtiwalaan pa ang iyong sariling paglalakbay. Sa mga sandaling tila ikaw ay kinakabahan o nagdadalawang isip, alalahanin mong hindi mo kailangang maging perpekto upang maging karapat-dapat sa pag-ibig, sa tagumpay, at sa kapayapaan. Minsan, sapat na ang pagiging totoo sa sarili upang makapagsimula muli. Sa aspeto ng relasyon, ang araw na ito ay nag-aalok ng mas malalim na koneksyon. Kung ikaw ay nasa isang romantikong relasyon, ito ang pagkakataon upang talakayin ang mga bagay na matagal nang hindi na pag-uusapan. Huwag matakot magsabi ng nararamdaman, ang katapatan ay isang mahalagang pundasyon ng pangmatagalang ugnayan. Para naman sa mga hindi pa committed, maaaring may dumating na pagkakataong makilala ang isang taong magpapalalim ng iyong pananaw sa pag-ibig at pagtitiwala. Sa usapin ng trabaho o layunin sa buhay, ang araw na ito ay nagpapaalala na ang tagumpay ay hindi laging tungkol sa bilis kundi sa direksyon. Sa halip na madaliin ang mga bagay, sikapin mong intindihin ang kabuuang larawan. Kung ikaw ay may iniisip na proyekto o desisyon na kailangang gawin, ang masusing pag-isip ngayon ay magdudulot ng malinaw at matalinong hakbang bukas. Maging mapanuri, ngunit huwag matakot. Ang pangarap ay hindi nabubuo sa isang gabi, kundi sa bawat maliit na hakbang na ginagawa mong may tiwala. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay kulay berde, sumasagisag ito ng kasaganahan, kalusugan, at emosyonal na balanse. Suotin ito o isama sa iyong paligid upang makuha ang enerhiyang dala nito. Ang maswerteng numero mo ay 3, 7, at 11, mga bilang na nagdadala ng espiritual na koneksyon at masusing pagninilay. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang paglilinis ng iyong personal na espasyo o pagsusulat sa journal. Sa mga aktibidad na ito, mas lalalim ang iyong pagkaunawa sa sarili at mas magiging malinaw ang mga hakbang na nais mong tahakin. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang sarili mo ng sandaling katahimikan. Ibalik mo ang iyong pansin sa mga bagay na nagpapalakas ng iyong loob. Magpasalamat sa mga aral na natutunan mo, sa mga damdaming naramdaman mo, at sa mga taong naging bahagi ng iyong araw. Kahit pa may mga sandaling tila hindi ka sigurado, alalahanin mong ang bawat hakbang, kahit gaano kaliit, ay isang hakbang patungo sa mas malalim na sarili. Sa mga susunod na araw, patuloy kang palalalimin ng enerhiya ng pagbabagong ito. Huwag kang matakot sa iyong nararamdaman, yakapin mo ito, sapagkat sa pagyakap mo sa sarili mong katotohanan, matutuklasan mo ang tunay mong lakas. Sa huli, ang pinakamagandang tagumpay ay hindi matatagpuan sa labas kundi sa loob, sa tahimik ngunit matatag mong pagyakap sa kung sino ka talaga. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 20. Sa araw na ito ng Abril 20, habang unti-unting bumabalot sa kalawakan ng enerhiya ng panahon ng Taurus, maaaring maramdaman mo ang mas malalim na paghila ng iyong kalooban patungo sa mas makapangyarihang mga pagnanasa at sensual na kaligayahan. Ang araw na ito ay may kakaibang halina, isang mahika ng damdamin na maaaring magpasiklab sa iyong likas na pagkahilig sa mga bagay na mapangahas, mapusok, at hindi karaniwan. Ang tibok ng iyong puso ay maaaring mas mabilis ngayon, at ang panawagan ng kalikasan, ng kalayaang sumunod sa iyong sariling pagnanasa, ay mas malakas kaysa dati. Sa ganitong uri ng kapaligiran, ang iyong pagiging Scorpio, na laging handang sumisid sa kalaliman ng emosyon, lihim, at tunay na kasiyahan, ay higit na nangingibabaw. Sa halip na pigilan ito, ang payo ng bituin ngayon ay yakapin mo ito ng may ganap na pag-unawa at paggalang sa iyong sarili. Sa araw ding ito na kilala rin ng ilan bilang Cannabis Day, maaaring maengganyo kang tuklasin pa ang mga bagay na nagbibigay aliw sa iyong isipan, katawan, at damdamin. Hindi nangangahulugan ito ng literal na paglahok sa mga selebrasyon nito, kundi ng mas malawak na kahulugan, ang pagpapalaya sa sarili mula sa mga limitasyong panlipunan, at pagbibigay pahintulot sa iyong sarili na lumigaya sa mga karanasan na nagbibigay saysay at sigla sa iyong espiritu.
Ang iyong likas na pagkamausisa ay parang apoy na muling pinasiklab ngayon, at sa pagsunod mo sa mga panawagan ng iyong puso, matutuklasan mong muli ang mga bahagi ng iyong sarili na matagal mo nang hindi pinapansin. Ito rin ang panahon para mas lalong pakinggan ang bulong ng iyong kaluluwa, lalo na't inaanyayahan ka ng kosmos na yakapin ang iyong pagkasensual, ang iyong pagkatotoo, at ang kagustuhan mong lumipad sa labas ng mga hangganan ng inaasahan. Bilang isang Scorpio, namumuhay ka sa pagitan ng panganib at gantimpala, at ang araw na ito ay tila sadyang hinabi para sa iyo. Ang sansinukob ay nagsusumamo, pansamantala mong isantabi ang mga pag-aalala tungkol sa iniisip ng ibang tao. Ito ang tamang panahon upang pagtuunan ng pansin ang tunay mong pagkatao. Habang umuusad ang mga oras, ipaalala mo sa iyong sarili na ang pagiging totoo ay hindi kahinaan kundi lakas. Ang mga bahagi ng iyong pagkatao na tinatawag mong kakaiba, masyadong matindi, o masyadong makapangyarihan, ay mismong mga regalong dapat mong tanggapin at ipagdiwang. Ang mundo ay hindi nangangailangan ng isa pang taong sumusunod lamang sa agos, kailangan ka nito sa iyong buong katapatan at walang halong takot na presensya. Sa iyong pagninilay ngayong araw, ang iyong mga pangarap at mithiin ay maaaring dumaan sa masusing pagsusuri. Ang tanong, paano nga ba nakaugnay ang mga ito sa trabaho mo, sa iyong mga obligasyon, o sa landas na tinatahak mo sa kasalukuyan? May mga detalye kang dapat pagtuunan ngayon, maliliit ngunit mahalagang hakbang patungo sa katuparan ng iyong mga layunin. Huwag mong ipagwalang bahala ang mga simpleng gawain, sa disiplina at pagbibigay halaga sa mga ito, mas lalapit ka sa tagumpay. Ang iyong likas na pagnanasa ay maaaring gamitin upang palakasin ang iyong momentum sa mga gawain, lalo na kung ilalapat mo ito sa mga konkretong hakbang na sinusuportahan ng lohika at praktikalidad. Ngayong araw, maaari kang magsimula ng mga plano para sa iyong kinabukasan. Maaaring simple lang, tulad ng pagtatala ng layunin, pagbuo ng routine, o paglikha ng estratehiya, ngunit ito'y may kapangyarihang baguhin ang direksyon ng iyong buhay sa darating na mga buwan. Sa pamamagitan ng pagiging mas konektado sa iyong magnetikong esensya, maaari mong baguhin hindi lamang ang iyong pag-isip, kundi pati ang direksyon ng iyong mga kilos sa paraang kamangha-mangha. Kapag mas nauunawaan mo ang sarili mong kapangyarihan, mas madaling dumaloy ang mga tamang desisyon, mas malinaw mong nakikita kung aling landas ang tatahakin. Ang araw na ito ay isang paanyaya para sa introspeksyon. Ano ba ang nagpapakilig sa puso mo? Ano ba ang nagbibigay ng tunay na tuwa at kasiyahan sa iyong buhay? Sa pagharap mo sa mga tanong na ito, maaari mong mas maunawaan kung paano mo maisasama ang iyong personal na kagustuhan sa iyong mga profesional na layunin. Sa pamamagitan ng pagsasama ng kasiyahan at disiplina, ng intensyon at tuwa, ng damdamin at aksyon, maaabot mo ang isang buhay na hindi lamang kasiyasya kundi kapakipakinabang. Ngayong araw, mahalagang alalahanin na ang kapangyarihan ay hindi lamang nakikita sa kung anong naabot mo, kundi sa kung gaano ka naging totoo sa iyong sarili habang inaabot mo ito. Kapag niyakap mo ang iyong pagiging totoo, pati na ang iyong mga kakaibang hilig, ang iyong masidhing damdamin, at ang iyong walang takot na personalidad, mas lalo mong makikita ang ganda ng iyong paglalakbay. Hindi mo kailangang ikahon ang sarili sa pamantayan ng iba. Ang mundo ay mas nagiging makulay dahil sa mga taong tulad mo na hindi natatakot mabuhay ng totoo. Sa aspeto ng iyong kabuhayan, magandang araw ito para magsimula ng bagong gawain o palalimin ang umiiral mong proyekto. Sa larangan ng damdamin, maaaring mapansin mo ang pagtibay ng koneksyon sa mga taong nagpapasaya sa iyo, lalo na kung ibabahagi mo ang iyong mga totoong nararamdaman. Sa usaping kalusugan, pakinggan mo ang iyong katawan, huwag mo itong pilitin. Kung kailangan mong magpahinga, gawin ito ng walang guilt. Sa usaping personal na paglago, ito ang sandali para bumalik sa mga tanong na, sino ako, at ano ang tunay kong nais? At harapin ito ng buong tapang. Maswerte kang kulay ngayon ay maroon, isang kulay ng kapangyarihan, kabusilakan, at panloob na lakas. Maswerte mong numero ay 5, 11, at 25. Ang maswerte mong gawain ay ang paglikha ng isang listahan ng mga layunin na tunay na nagpapasigla sa iyong puso, mga layunin na hindi batay sa panlabas na inaasahan, kundi sa iyong sariling panawagan. Isa pang maswerteng hakbang ay ang paggawa ng isang bagay na matagal mo nang gustong gawin, ngunit palagi mong ipinagpapaliban, maaaring simpleng bagay lamang, ngunit tiyak na magdadala ito ng kalayaan at kasiyahan. Payo ko sa iyo ngayon, huwag mong sayangin ang araw sa pag-iisip kung tama bang sundin mo ang nararamdaman mo. Ang sagot ay, lagi kang tinatawagan ng iyong damdamin dahil may mensahe itong nais iparating.
Sa bawat hakbang na gagawin mong tapat sa iyong sarili, may biyayang naghihintay. Tiwala ang susi, tiwala sa sarili, sa proseso, at sa mas malawak na plano ng sansinukob. Kahit patila hindi mo palubos na nauunawaan ang kabuuan ng iyong pinagdadaanan, magtiwala ka na ang bawat damdamin, bawat pangarap, at bawat hiling ay may dahilan at may kabuluhan. At sa pagtatapos ng araw na ito, pagmasdan mo ang katahimikan ng gabi, ito ang panahon ng pagninilay. Tanungin mo ang sarili kung saang bahagi ng araw mo naramdaman ang saya, ang tapang, ang katotohanan. Yakapin mo iyon. Tanggapin mo ang mga di kasakdalan at ipagdiwang mo ang mga sandaling totoo. Magpahinga ka ng may ngiti sa labi at may tiwala sa puso, sapagkat bukas, panibagong araw na naman ng paglago at pagyakap sa iyong tunay na sarili. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Abril 20, 2025. Ngayon, habang pinapasok ng araw ang mahinahong yakap ng panahon ng Taurus, maaaring maramdaman mo ang isang tahimik ngunit malalim na pagbabago sa iyong espiritu. Ang hangin ng pagbabago ay tila dumarampi sa iyong kaluluwa, at dala nito ay ang isang paanyaya na muling silipin ang mga bahaging matagal nang natulog sa iyong puso. Ang araw ng pagkabuhay ay nagpapahiwatig ng panibagong simula at pag-asa, isang malalim na paalala na sa bawat pagtatapos ay may kasunod na panibagong paglalakbay. Habang maraming tao ang nagdiriwang ng araw na ito kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, tandaan na maaaring may mga pagkakataon na ang labis na atensyon ng iba ay makaramdam ka ng pagkabigat. Ikaw ay isang kaluluwang malaya, likas sa iyo ang maglakbay sa malalawak na espasyo ng kaisipan at damdamin, at sa mga sandaling ikaw ay parang kinukulong, maaaring maramdaman mong nababawasan ang iyong liwanag. Ang paalalang ito ay hindi upang umiwas sa mga taong nagmamahal sa iyo, kundi upang matutunan mong balansihin ang pagbibigay at pagtanggap. Sa pagdaan ng araw na ito, maaaring maging sensitibo ka sa mga taong masyadong umaasa o dumidikit, kaya't mainam na magtakda ng mga hangganan. Ang pagtatakda ng malinaw na personal na espasyo ay hindi palatandaan ng paglayo, kundi isang anyo ng pagmamahal sa sarili at respeto sa sariling kalayaan. Tandaan, mas makakapagbigay ka ng pagmamahal kung ang sarili mo muna ay buo at malaya. Ito rin ay isang araw ng pagbubulay-bulay. Sa katahimikan ng iyong isipan, hikayatin mo ang iyong sarili na tumigil sandali at tanungin kung saan ka patungo. Ano ang mga layunin mo na nais mong muling buhayin? Ano ang mga panaginip mong tila natabunan ng abala ng buhay? Ngayon ay isang mainam na panahon upang muling linawin ang mga ito. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagdadala ng kalinawan at focus, nagbibigay daan para sa mas malalim na pagninilay kung paano mo mapagsasama ang iyong mga layunin sa isang mas malawak na pangunawa sa mundo at sa kapwa-tao. Ang iyong mga pangarap ay hindi lamang para sa iyo, kundi maaaring maging inspirasyon para sa iba. Habang lumilipas ang mga oras, hayaang umagos ang iyong mga kaisipan tulad ng marahang agos ng ilog, hindi kailangang pilitin, bagkus ay damhin ang bawat alon, bawat paggalaw. Ang pagdaloy na ito ay sumisimbolo sa likas na kakayahan mong magbago at umayon sa anumang hamon o pagbabago. Ang pagiging malambot at nababago ay hindi kahinaan, kundi isang anyo ng lakas na nagpapakita ng kakayahan mong umangkop at lumago. Sa iyong mga pakikitungo, dalhin mo ang diwa ng pagkakapantay-pantay. Lahat ng tao, gaano man kaiba sa iyo, ay may sariling laban, sariling pangarap, at sariling dahilan para magsikap. Ang pagkilalang ito ay magbubukas sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa iba at sa iyong sarili. Ang bawat sandali ngayong araw ay may dalang mahika kung ikaw ay bukas sa pagtanggap nito. Habang nakikipag-ugnayan ka sa iba, subukan mong makita ang bawat isa bilang salamin, isang refleksyon ng iba't ibang bahagi ng iyong pagkatao. Ang isang estranghero ay maaaring magpaalala sa iyo ng tapang na minsan mong kinalimutan, ang isang kaibigan ay maaaring magpukaw ng alaala ng ligaya, at maging ang isang saglit na sulyap ng araw ay maaaring magbigay sa iyo ng kapayapaan. Sa ganitong pananaw, ang araw na ito ay puno ng inspirasyon at pagkamangha. Hayaan mong ang iyong puso ang gumabay sa iyo patungo sa mga bagong karanasan at pananaw. Ang mga maswerteng elemento na maaaring makatulong sa iyong lakas ngayong araw ay ang kulay na kulay luntian, na sumisimbolo ng pagpapagaling, kaunlaran, at pagkakabalanse. Ang kulay na ito ay mainam kung isusuot o ilalagay malapit sa iyong katawan, ito ay makakatulong sa pagbibigay ng kapanatagan at inspirasyon. Ang maswerteng mga numero mo ay 21, 7, at 14.
Kung magpapasya ka ngayong araw, maaari mong isaalang-alang ang mga numerong ito upang gabayan ka sa iyong mga pagpili. Para naman sa maswerteng gawain, subukan mong maglaan ng oras para sa pagmumuni-muni sa kalikasan o paglalakad sa mga lugar na tahimik at puno ng berde. Ito ay makakatulong hindi lamang sa iyong katawan, kundi lalo na sa iyong isipan at espiritu. Ngayong araw, pinapaalalahanan kang yakapin ang mga aral ng pagkakatotoo at pagpapakumbaba. Sa bawat salita mong bibitiwan, sa bawat hakbang na gagawin, piliting magmula ito sa isang lugar ng integridad at tunay na layunin. Hindi mo kailangang maging perpekto, ang kailangan mo lang ay maging totoo. Sa gitna ng mga ingay ng mundo, piliin mong makinig sa sarili mong tinig. Sa bawat pagbabahagi mo ng iyong kaisipan, tiwala ka na ang iyong pagiging totoo ay makakaabot sa puso ng iba. Huwag matakot maging ikaw, ang iyong katapatan ay may kakayahang magbigay inspirasyon. Sa pagtatapos ng araw, pahalagahan mo ang mga tahimik na sandali. Sa mga saglit na walang kaharap, walang kausap, at ikaw lamang ang kasama ng sarili mong damdamin at alaala, dito mo tunay na makikita kung gaano ka na lumalalim bilang tao. Yakapin mo ang katahimikan, at sa loob nito, maririnig mo ang tinig ng iyong kaluluwa. Ito ang iyong pagkakataon upang makapagpahinga, hindi lamang sa katawan, kundi sa iyong damdamin at isipan. Payo ko sa iyo, huwag mong kalimutan na ang bawat araw ay regalo. Ano man ang mga naranasan mong tagumpay o kabiguan ngayong araw, ito ay bahagi ng mas malawak na larawan ng iyong buhay. Patuloy kang maglakad, patuloy kang magtanong, at patuloy kang magmahal. Maging bukas sa mga pagbabago, sapagkat dito ka tunay na lalago. Ang daan ay maaaring hindi laging tuwid, ngunit sa bawat liko, may bagong tanawin na naghihintay. Tumingin ka sa unahan, ngunit huwag kalimutang damhin ang kasalukuyan. Sa huli, ang araw na ito ay paalala ng muling pagsilang, ng panibagong pag-asa at lakas. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat sa isang iglap. Minsan, ang tahimik na paglalakad ay sapat na upang makarating sa lugar kung saan mo tunay na nais marating. Sa araw na ito, yakapin mo ang kapayapaan sa puso mo, ang kalayaan sa iyong kaluluwa, at ang inspirasyon sa bawat hakbang. Patuloy kang sumulong, Sagittarius. Ang mundo ay patuloy na nagbubukas sa harap mo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Abril 20, 2025. Sa pagpasok ng panahon ng Taurus, mararamdaman mong ikaw ay mas nakatanim sa lupa, at ang iyong mga hakbang ay tila mas matatag at may direksyon. Sa araw na ito ng mahal na linggo ng pagkabuhay, ang enerhiya sa paligid mo ay nag-aanyaya ng mas malalim na pagmumuni-muni at pagpapabago. Isang magandang pagkakataon na huminto saglit at magpasalamat sa mga magagandang alaala na sumusuporta sa iyong paglalakbay. Ang mga alaala na ito ay maaaring magsilbing gabay sa pagdaan sa mga sandali ng pagdududa o pagkalito. Habang binabalikan mo ang mga panahon ng kasiyahan at tagumpay, malalaman mong ang mga ito ay hindi lamang parte ng nakaraan, kundi mga gabay upang magpatuloy ka patungo sa mas maliwanag na bukas. Ang pagpapahalaga sa mga magagandang alaala ay hindi lamang nagbibigay saya, kundi tumutulong din upang maipaliwanag ang iyong mga hakbang ngayon. Ngayong araw na ito, habang ang buwan ay nananatili sa iyong tanda, nararamdaman mo ang tawag ng responsibilidad sa iyong kalooban. Binibigyan ka ng pagkakataon ng araw na ito upang mas mapagtanto ang iyong kakayahan na lumikha ng pagbabago. Sa oras na ang kalikasan ay nag-aalok sa iyo ng pagkakataon na mag-reflect, madalas ang ating nararamdaman ay ang kaakibat na takot at pangamba sa mga susunod na hakbang. Subalit sa ngayon, ang enerhiya ng araw ay nagtutulak sa iyo upang magtiwala sa iyong sarili at sa iyong lakas. Itapon mo ang mga hadlang ng takot at magtiwala sa matatag na lupa na nakatanim sa iyong mga paa. Habang ang mga pag-aalinlangan ay may posibilidad na magdulot ng kalituhan, hindi mo dapat kalimutan na ikaw ay may kapangyarihang kontrolin ang iyong landas. Ang pagiging tapat sa iyong mga intensyon at pagpapasya ay magbibigay sa iyo ng kalinawan. Ang tamang direksyon ay malapit na at ikaw ay may kakayahan upang tuklasin ito. Ang araw na ito ay may kakaibang lakas na nagmumula sa iyong kalikasan bilang isang Capricorn. Ang iyong likas na praktikalidad at malalim na pag-iisip ay tinutulungan ka upang matutunan kung paano maging masyadong tapat sa iyong mga layunin. Ang iyong mga pangarap ay hindi mahirap maabot kung ikaw ay magpapatuloy na magsikap ng buo. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na maglatag ng mga plano na malayo sa iyong pangarap.
Ngunit ang mga plano ay hindi dapat maging magaan, ito ay nangangailangan ng sakripisyo at disiplina upang maisakatuparan ang mga pangarap na nakatanim sa iyong puso. Habang binabalikan mo ang iyong mga layunin, alalahanin mo na ang takot sa hindi pagkakamtan ay laging naroroon, ngunit ang pagtatakda ng mga hangganan ay nakakatulong upang mas mapalakas ang iyong lakas. Mahalaga ang paglikha ng mga hangganan na nagpoprotekta sa iyong kaligayahan at kapayapaan sa kabila ng lahat ng hamon. Ang iyong mga aksyon ngayon ay may kahulugan at epekto, kaya tamasahin ang bawat hakbang at gamitin ang iyong mga likas na kakayahan sa pagpaplano at pagiging matyaga. Ang iyong disiplina at dedikasyon ay mga hindi matitinag na sandata sa araw na ito. Gayon din, sa kabila ng mga seryosong pagninilay, mayroon ding pagkakataon na magsaya at maging malikhain. Ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang maghanap ng inspirasyon mula sa kalikasan at mga likas na bagay. Isang mahalagang bahagi ng araw na ito ay ang kasalukuyang pagdiriwang ng Cannabis Day, isang araw na nagpapakita ng kalayaan, pagpapatawad, at pagkakaroon ng bagong pananaw. Habang ang halamang ito ay kadalasang naugnay sa pagpapalaya at pagkamalikhain, ang iyong kaugnayan sa kalikasan at mga simpleng bagay ay magbibigay sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa iyong paligid. Gamitin ito bilang paalala na hindi mo kailangang magmukhang perpekto at maaari mong yakapin ang iyong kalayaan sa pag-isip at aksyon. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay berde, ang kulay ng kalikasan, pag-unlad at paglago. Ang kulay na ito ay may kakayahang magdulot ng kapayapaan sa iyong isipan at magbigay ng lakas sa iyong katawan. Maaari mong isama ang kulay na ito sa iyong pananamit o gamit sa araw na ito upang madama ang mas malalim na koneksyon sa iyong kapaligiran. Ang mga maswerteng numero mo naman ay 3, 5 at 8. Ang mga numerong ito ay simbolo ng balanse at pag-unlad sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Gamitin ang mga numerong ito upang magbigay ng gabay sa mga desisyon na gagawin mo sa araw na ito. Ang maswerteng gawain mo ay ang pagninilay at pagmumuni-muni. Maglaan ng oras para makapag-isa at makapag-reflect sa iyong mga layunin at pangarap. Sa ganitong paraan, matutulungan mong linawin ang iyong landas at makamit ang tagumpay na iyong pinapangarap. Sa pagtatapos ng araw, ipagpasalamat mo ang bawat hakbang na iyong tinahak. Lahat ng iyong mga hakbang, mapamaliit o malaki, ay nagsisilbing hakbang patungo sa tagumpay. Ang mga maliliit na sandali ng pagmumuni-muni at ang pagtanggap sa iyong kalikasan ay mahalaga. Habang ikaw ay patuloy na naglalakbay sa iyong landas, tandaan mo na ang bawat araw ay may bagong pagkakataon para matutunan at mapabuti ang iyong sarili. Patuloy na magtiwala sa iyong kakayahan at huwag hayaan ang alinlangan na magtakda ng limitasyon sa iyong potensyal. Sa mga susunod na araw, magpatuloy sa paggawa ng mga desisyon na nakatutok sa iyong mga pangarap at magbigay ng respeto sa iyong sarili. Ang kaligayahan at tagumpay ay magsisimula sa iyo. Kaya't huwag kalimutang magpahinga, mag-reflect, at magpatuloy na maglakbay patungo sa mas mataas na layunin at mas magaan na pag-isip. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius para sa ika-20 ng Abril, 2025. Ngayong araw na ito, habang ang araw ay nagdadala ng tahimik na enerhiya mula sa panahon ng Taurus, isang malalim na paggising ang magaganap sa iyong loob. Ang saya ng Pasko ng pagkabuhay ay tumutok sa iyong espiritu, na nagdadala ng isang pakiramdam ng pag-renew na tugma sa iyong eklektikong kalikasan. Ito ay isang magandang pagkakataon upang yakapin ang iyong natatanging estilo at magbigay daan sa pagpapahayag ng iyong sariling pagkakakilanlan. Ang iyong sensibility sa pananamit ay maaaring maging isang kanbas ng iyong masiglang personalidad, kaya't huwag mag-atubiling ipakita ang iyong mga paboritong kulay at disenyo na magbibigay daan sa mga bagong karanasan at oportunidad. Ang iyong natatanging pananaw ay magbibigay sa iyo ng lakas upang ipahayag ang iyong sarili ng mas malaya at may tiwala. Ang mga tao sa iyong paligid ay mapapansin ang iyong kakaibang estilo, at ang iyong pagkatao ay magiging isang inspirasyon sa iba upang ipagdiwang ang sarili nila. Habang tinatahak mo ang espesyal na araw na ito, mahalaga ring makilala ang lakas na dulot ng pagiging matatag at assertive. Ang mga ganitong katangian ay magdadala sa iyo ng isang kalakasan na magbibigay ng direksyon sa iyong mga hakbang. Sa mga sandaling ikaw ay nagdududa, ipaalala sa iyong sarili na ang pagiging tiyak sa iyong mga aksyon at desisyon ay makatutulong sa iyong makamtan ang iyong mga layunin.
Hindi mo kailangang magtakda ng mga limitasyon, ngunit dapat mo ring kilalanin na ang pagiging bukas sa mga oportunidad ay may kasamang responsibilidad at matibay na desisyon. Tanggapin ang mga hamon na may pag-isip na ang bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa paglago. Ang pagiging matatag ay hindi lamang tungkol sa hindi pagkatalo, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng lakas upang magpatuloy kahit sa kabila ng mga pagsubok. Ang kasalukuyang impluwensya ng Capricorn ay nagbibigay ng isang layer ng malalim na pagmumuni-muni at hinihikayat ka nito na maghanap ng balanse sa pagitan ng iyong buhay pamilya at iyong mga pangarap sa karera. Ang balanse na ito ay mahalaga sapagkat ito ay magbibigay daan sa iyo upang mag-explore ng mga bagong posibilidad habang tinitiyak na ikaw ay mananatiling grounded. Ang pagiging matatag ng Capricorn ay isang magandang halimbawa kung paano dapat magtrabaho ang iyong mga plano. Huwag magmadali, ngunit gawin ito ng may disiplina at pagpaplano. Ang mga hakbang patungo sa iyong mga layunin ay dapat may tiwala at magtiwala sa iyong kakayahan na makamit ang mga ito. Huwag kalimutan na kahit ang maliliit na hakbang ay makapagdadala ng mga malalaking pagbabago sa hinaharap. Ipagpatuloy ang mga hakbang na iyong ginagawa at yakapin ang pag-unlad na hatid nito. Habang ikaw ay gumagalaw sa buong araw na ito, pag-isipan din ang mga espesyal na okasyon na kinikilala sa araw na ito, mula sa selebrasyon ng Pasko ng pagkabuhay hanggang sa pagbibigay diin sa Cannabis Day. Ang mga ito ay pagkakataon upang maglaan ng oras upang makipag-ugnayan sa mga tao sa iyong paligid at ipahayag ang iyong mga makabago at natatanging ideya. Habang nagpapahayag ka ng iyong mga saloobin at pananaw, maaari kang makatagpo ng mga bagong pagkakataon na magdadala ng mas malaking kasiyahan at tagumpay sa iyong buhay. Huwag matakot na magbigay ng mga ideya na wala pang nakaririnig, dahil maaaring magbukas ito ng mga pinto ng oportunidad na hindi mo inaasahan. Pagdating sa iyong mga maswerteng elemento ngayong araw, maganda ang pagkakataon na magtakda ng mga aksyon batay sa iyong mga lucky number tulad ng 3, 7, at 11. Ang mga numerong ito ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang at magsisilbing gabay sa iyong mga desisyon. Ang maswerteng kulay mo ay ang berde, na kumakatawan sa kasaganaan, paglago, at kalusugan. Ang berde ay magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy at magtagumpay sa iyong mga layunin. Magdala ng mga bagay na may berde o magsuot ng mga damit na may kulay berde upang mapalakas ang iyong koneksyon sa kalikasan at ang iyong mga aspeto ng kasaganaan. Ang maswerteng gawain na maaari mong gawin ngayong araw ay ang maglaan ng oras upang magmuni-muni at magplano para sa iyong hinaharap. Ang pagmumuni-muni ay magbibigay sa iyo ng malinaw na pananaw at magsisilbing gabay sa iyong mga susunod na hakbang. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng ilang sandali upang magpasalamat sa lahat ng iyong mga nagawa at natutunan. Ang mga maliliit na hakbang na iyong ginawa ngayong araw ay nagbukas ng pinto ng mas malaking mga posibilidad. Magtiwala sa iyong sarili at sa iyong mga desisyon, at huwag kalimutan na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay nagdadala ng mga oportunidad para sa mas magagandang araw na darating. Sa iyong patuloy na pagnanais na magtagumpay, patuloy na yakapin ang mga posibilidad at magpatuloy sa pagtahak sa mga landas ng kasiyahan at tagumpay. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Abril 20, 2005. Ngayong araw ng Pasko ng Pagkabuhay, habang ang araw ay lumilipat sa Taurus, makikita mo ang mas malalim na pagkakaugnay mo sa iyong sarili. Ang banayad na yakap ng tagsibol ay nag-aanyaya sa iyo na magpatahimik at magpahinga, upang maglaan ng oras upang lubos na maranasan ang kagandahan ng iyong kapaligiran. Ang mga natural na tunog at amoy ng kalikasan ay muling magpapaalala sa iyo kung gaano kalaki ang halaga ng mga simpleng bagay sa buhay. Ang mga sensasyon ay magdadala ng ginhawa at pagpapatahimik, nagbibigay sa iyong kaluluwa ng lakas upang magpatuloy at mag-navigate sa mga hamon ng buhay. Ang mga maliliit na bagay na ito ay magsisilbing gabay upang muling magbalanse at mapagtanto na sa lahat ng dako ng ating buhay, naroroon ang mga pagkakataon na nagbibigay kahulugan at kasiyahan. Habang ang buwan ay humihimlay sa Capricorn, binibigyan ka ng pagkakataon upang pagsamahin ang iyong likas na pagka-Pisces, ang iyong emosyonal at masining na kalikasan, with newly found sense of discipline. Sa araw na ito, maaari mong maramdaman ang isang balanse na ang iyong likas na pagkamagiliw at mapagpakumbaba ay nagiging daan upang madala mo ang iyong mga ideya at damdamin sa mas makulay na pagganap sa araw-araw na buhay. Bawat hakbang na iyong ginagawa ay nagiging mas may kabuluhan,
at ang iyong pakiramdam ng layunin ay nagiging matatag. Huwag matakot na itaguyod ang iyong mga pangarap at layunin, gamitin ang iyong damdamin at mga ideya upang magpatuloy at magsimula ng bagong landas. Mahalaga na magtiwala sa iyong likas na kakayahan at magpatuloy sa paggawa ng mga hakbang upang mapabuti ang iyong buhay, hindi lamang para sa iyong sarili kundi pati na rin para sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa araw na ito, maaaring mapansin mo ang epekto ng iyong malasakit at empatya sa iyong pakikisalamuha sa iba. Ang iyong likas na pagiging sensitibo ay maaaring magdala sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa mga tao sa iyong paligid, kaya't ang iyong malasakit ay nagiging gabay na star na magdadala sa iyo sa mga tamang landas. Bawat pagkakataon ng pakikisalamuha ay nagiging mas makulay at puno ng malasakit, kaya't hayaan mong magpatuloy ang pakiramdam na ito at gamitin ito bilang proteksyon at gabay. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong nararamdaman, mas marami ka pang makikilala at makikisalamuha na may pareho ring malasakit sa mundo at sa iba. Ang iyong puso ay may kakayahang magbigay ng init at aliw sa mga tao sa paligid mo, kaya't ang paggamit ng iyong malasakit ay makakatulong hindi lamang sa iyong personal na buhay kundi pati na rin sa iyong mga relasyon. Huwag kalimutan na ang iyong mga damdamin ay isang mahalagang bahagi ng iyong lakas, at sa paggamit ng iyong empathic nature, mas mapapadali ang pagkakaroon ng mga positibong ugnayan. Maglaan ng oras upang magsaliksik at magmuni-muni. Habang ikaw ay naglalakbay sa mga alon ng iyong mga saloobin at damdamin, isaisip ang iyong kakayahang magtamo ng mas malinaw na pagtingin sa buhay. Maganda rin na maglaan ng oras sa kalikasan, upang matutunan kung paano ito makakatulong sa iyong balanse at pagpapalalim ng iyong koneksyon sa iyong sarili at sa iyong kapaligiran. Habang nagpapahinga at nagpapalakas, makikita mo na ang kalikasan ay nagiging isang lugar ng pagpapatahimik, at maaari itong magbigay sa iyo ng mga pananaw at kasagutan sa mga katanungan sa iyong puso. Ang pagiging bukas sa mga simpleng kabutihan ng kalikasan ay magdadala sa iyo ng mas malalim na pangunawa at makakatulong na magdala ng gabay sa iyong landas patungo sa mas maligaya at matagumpay na bukas. Isipin na sa bawat sandali ng tahimik na pagmumuni-muni sa kalikasan, ikaw ay nagiging mas maligaya at mas komportable sa iyong sarili na may matibay na pananaw sa mga bagay na mahalaga. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang mag-focus sa pag-aaral at pagpapalalim ng iyong kaalaman. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang magsaliksik at magnilay-nilay sa mga misteryo ng iyong puso upang mapagtanto ang iyong mga pangarap at layunin. Buksan ang iyong sarili sa mga bagong ideya at pananaw na maaari mong matutunan sa araw na ito. Maglaan ng oras upang magbasa, mag-aral, at mas lalalim pa ang iyong pag-unawa sa iyong mga personal na pangarap at layunin. Huwag kalimutan na ang pagtutok sa mga aspeto ng buhay na nagpapalago sa iyo ay makakatulong na mapagtanto ang iyong mga pangarap. Tanggapin ang hamon na magpursige at magpatuloy sa pagtutok sa mga aspeto ng iyong buhay na magbibigay ng halaga at pag-unlad. Ang pangako ng araw na ito ay isang pagkakataon upang makamit ang isang balansing estado ng buhay, kung saan ang iyong mga pangarap ay magiging higit pa sa mga simpleng ideya. Ang mga ito ay magsisilbing hakbang patungo sa mas magagandang pagkakataon. Ang iyong pag-iisip at mga damdamin ay nagsisilbing gabay na magdadala sa iyo sa iyong tunay na layunin. Trust in your instincts at tanggapin ang bagong mga oportunidad na dumaan sa iyong landas. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, magkakaroon ka ng pagkakataon upang mapagtanto ang mga bagong pagkakataon at magtagumpay. Tulad ng buwan sa Capricorn, maglaan ng oras upang magbigay pansin sa mga aspeto ng buhay na may kinalaman sa iyong pagkakakilanlan, layunin at iyong mga pangarap. Ang iyong likas na kakayahan na magtrabaho ng may layunin at disiplina ay magbibigay sa iyo ng lakas upang mangyari ang iyong mga pangarap. Alagaan ang iyong kaluluwa at patuloy na magtiwala sa iyong kakayahang magtagumpay. Magpatuloy sa pagkakaroon ng mas maraming pagninilay at maglaan ng oras para sa iyong sarili upang magpatuloy sa pagbuo ng mas makulay na buhay. Sa pagtatapos ng araw, tandaan ang mga maswerteng elemento ng araw na ito na magsisilbing gabay sa iyong landas. Ang kulay na magdadala sa iyo ng lakas at positibong enerhiya ay berde, isang kulay ng buhay, kasaganaan, at paglago. Ang berde ay kumakatawan sa iyong koneksyon sa kalikasan, na magdadala sa iyo ng kabutihan at kaliwanagan sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Ang maswerteng numero para sa iyo ay 3, kaya maglaan ng pansin sa mga pagkakataon na nauugnay dito, at maaari itong magbigay gabay sa iyong landas. Ang maswerteng gawain na magbibigay sa iyo ng kapayapaan at kasiyahan ay ang maglaan ng oras sa masayang pagsasama ng pamilya o mga kaibigan.
Huwag kalimutan na sa maliliit na sandali ng kasiyahan, makikita mo ang pinakamahalaga sa buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.